One thing that I found weird about myself just last year is that ang dami kong cellphone. Like, I have 1, 2, 3. Yan. So, actually, ito pang pinabibidyo ko ngayon pang 4. Because, ginagamit ko lahat to pang trade. And meron siya iba't ibang purpose. Okay. So, itong iPhone ko, itong pinabibidyo ko ngayon, ginagamit ko to for scalping. Actually, ayoko na mag-scalping. It's just that, kaya ako nagkakaroon ng mga scalpings because nag-share ako ng mga trading ideas sa mga estudyante ko. So, ayoko naman kasi mag-share ng trading ideas na hindi ko tinitrade. So, that is why, anong nangyari is nakakapag-scalp tuloy ako kahit na ayoko na mag-scalp. So, itong phone na to, ito yung pinaka-frequently used phone ko. Ginagamit ko siya for scalping. Now, I also have here other phones. Itong phone na to, this one, itong phone na to, Samsung, hiniram ko to sa asawa ko. So, nandito yung account ko for the funded account, which is nasa ProFirm. Ang ProFirm na ginagamit ko is si Funded Next. Ayan, kung mapapansin nyo, ang nakalagay dyan, ayan, Funded Next. Blurred siya, ayan, Funded Next. So, since medyo sensitive kasi when you are using ProFirm account, mga funded account, kasi marami siyang mga rules na kailangan mo i-follow. That is why, itong mga trades ko dito sa account na to, kapag mga high quality setups lang talaga. And since mababa rin yung leverage niya, maliit lang yung lot size na nagagamit ko for this one. Kaya I have to be very, very strict with myself kapag ang gamit ko talaga is itong funded account ko. Yan. So, ito yung ginagamit ko dito. And then, I have here another phone. iPhone naman to. Ito ginagamit ko naman for my swing accounts. Swing trading. So, meron tayong mga swing trading accounts na dun lang sa account na yon ako nag-trade kapag ang setup ko is umaabot ng mga 1,000, 2,000 pips. So, mga ganong setup. Like, inaabot siya ng 3 weeks to 1 month yan. So, dito siya sa phone na to. Itong phone naman na to, yan. Android phone. So, gumagamit ako nitong Android phone specifically for students kasi na gumagamit din ng Android. So, iba kasi yung itsura ng MT5 setup ng Android sa iPhone. So, gusto ko kasi sometimes na mapakita sa kanila kung paano i-access sa Android para at least hindi sila nalilito. So, that's why nagkaroon din ako ng Android phone na ginagamit for my trading. Pero dito rin nakalagay yung iba kong mga position trades and mga swing trades. So, yun lang. Funny, no? Kasi ang dami kong type of trader na ginagawa. Nag-i-scalp ako yung swing position. Which is actually hindi yun ideal. Dapat you have to decide exactly kung anong type of trader ka. Pero in my situation, na I have a trading school, so I have to do literally like everything para at least alam ko exactly yung mga pinagdaanan ng mga estudyante, ano yung mga struggles nila. So I will be able to put my feet on their shoes, diba? Kasi kung di ko alam kung ano exactly yung pinagdaanan nila, then mahirapan tayong ituro sa kanila, diba? So ako, if I will be suggesting kung ano yung best way na pwede niyong gawin is you have to have clarity. Ano bang type of trader ka talaga? Are you a swing trader, an intraday trader, a scalper, or a position trader? Once you have decided exactly na kung anong type of trader ka and meron ka talagang conviction na yun talaga ikaw, then lahat ng mga decision making mo should follow. Hindi pwede kasi nag-decide ka na swing trader ka pero yung strategy mo pang scalping. Yung pang entry and exit mo pang scalping, diba? So, you cannot do that. So, if you want to do both, sometimes kasi, diba, you want to become a swing trader, kaso nga lang, nangangati ka talagang mag-trade, I highly encourage you na talagang magkaroon ka ng separate phone for your swing trade account. Kasi hindi mo talaga maiiwasan na magalaw yung swing trading, lalo na kapag nakasanayan mo na mag-scalping, diba? And sometimes kasi di natin mapigilin talaga, nangangalit talaga yung kamay natin na mag-check ng chart, diba? So, i-separate nyo na lang yung phone nyo.